O ito, mga kabunyog, mga kababayan, yan na, binira ni Trillanes, binira si Bongo. sabi ni Trillanes, kasi kagad-agad naguhugas kamay itong si Bongo. Sabi ni Bongo, hindi daw siya nakialam, hindi siya nang himasok sa transaksyon ng mga pamilya niya doon sa mga flood control projects at iba pang infrastructure projects. Hindi daw. Sabi ni Bongo, managot ang dapat managot. Wow! Pero sabi ni Trillanes, si Bongo nahanip, nagmamalinis kanina sa Senate investigation ay may 800 milyong pesong mga kontrata ang pamilya with Diskaya. Di na kinikilabutan ng mga ito. Ama naman si dating Senador Sani Trillanes. Bakit nagmamalinis si Bongo? Hindi daw siya nakikialam? So, maniwala ka naman, super alalay ka ng presidente. At kinalauna naging senador ka. Tapos natutulungan mo nga ang iba. Natutulungan niya nga ang iba na ma-appoint sa gobyerno ni Duterte. Natutulungan niya. Nabibigyan niya nga ng mga proyekto yung iba, yung sarili niyang pamilya, hindi. At saka sino namang maniniwala? 2017, pumasok sa joint venture, nagsosyo itong Diskaya, yung St. Gerard niya, saka yung CLTG Construction. Ay ang CLTG, Christopher Lawrence Tesoro yan eh. Ang nakuha nilang kontrata sa infrastructure lang, sa Davao City lang, ay 800 million. Itong dalawang ito, itong joint venture ng St. Gerard ni Diskaya, ay masyadong controversial ngayon si Diskaya, kaya dumidistansya si Bongo. Hindi pa nga tinatanong, hindi pa nga nababanggit ang pangalan niya yun sa pagdinig ng Senado, pero nauuna nang magdepensa. Sabi ni Bongo, ako hindi ako involved dyan. Ay kasi tinanong niya si Diskaya. May mga kumakalat na nagpumasok ka daw sa joint venture sa aming pamilya, construction ng aming pamilya, construction company. Totoo ba yun? Kala niya hindi totoo. Totoo. Sabi ni Diskaya, totoo po yun. 2017. Ngayon biglang hugas kamay si Bongo, biglang nagmamalinis. Sabi niya, hindi ako involved dyan Hindi ako nakikialam sa mga transaksyon ng aking pamilya. Kung may mali ang kontratang pinasukan ng aking pamilya, kasuhan yan. Ako mismo, panawagan ko, kasuhan yan. Wow. Kaya sabi ni Trillanes, anip itong si Bongo nagmamalinis. 800 million nga ang nakuha nila. Makukuha ba nila yon? Yung yung 800 million, Davao lang yan Davao lang yan, Davao City lang yan. Makukuha ba nila yan? Kung hindi malakas kay Duterte? It's naman. Natural nakuha yan dahil malakas ang pamilya ni Bongo sa Duterte. Huwag sabihin ni Bongo hindi siya nag-influensya dyan o hindi siya nakialam dyan. Sino naman papaniwalaan niya yan? Ngayon kasi nagiging mainit nga yung Diskaya. Ay mayroon pala talagang partner, joint venture yung construction company ng pamilya ni Bongo at saka yung Diskaya. Dumidistansya sa ngayon. Ayaw niyang madamay, ayaw niyang ma-associate sa Diskaya. Tapos ninyong mga pakinabangan yung partnership nyo, yung pag-joint venture nyo. Pareho kayo nang inabang, pareho kayo yumaman. Tapos ngayon magkakanuluan kayo, magdidistansyahan kayo sa isa't isa. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito. Nakasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tamang proyekto. Ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Huwag lang po sanang bastusan. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. I have no involvement in its operations. Itong sila Bato, itong sila Bongo, saka sila Marcoleta, mga pro-Duterte, ayaw nilang mabanggit yung Duterte. Kaya nga si Bato, tinatanong si Diskaya, sabi ni Bato.
Talaga bang yumaman ka nung pumasok ka sa DPWH? Ayan. Sabi ni Diskaya. Ganun kasi yung sinabi niya eh. Ay ang gustong itanong ni Bato, kailan ka ba nag-engage sa mga flood control project sa DPWH? Ang sagot ni Diskaya, 2016 po onwards. Sabi ni Bato, be definite with your answer. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Ay talaga namang 2016 di sinabi ni Diskaya 2016, hindi na nagtanong si Bato, nabigla siya, ay 2016 Duterte. Ganon din si Marcoleta. Nung tinatanong na ni Tito Soto yung PCAB, yung chairperson ng PCAB, na-appoint ka ba sa ilalim ni kaninong administrasyon? Kay Duterte ba? Sabi ni opo. Nung nabanggit ang Duterte, biglang tinigil ni Marcoleta. Tapos ito naman si Bongo, tinanong niya sa Diskaya, totoo ba na may joint venture ang construction company ng aking pamilya? Nung kinumpirma ni Diskaya, biglang hugas kamay si Bongo. Yan yung mga dito sa mga ito eh. Yan ang problema sa kanila. Nagmamalinis sila na akala na pinapalabas nila na yung Duterte walang nagawang mga anomalya. Hindi. Ang pinag-uusapan kasi ngayon, 2022 to 2025, si PBBM, si Marcos ang naglagay ng gano'n na ang period na covered ng investigasyon, 2022. Pero sa totoo lang, hindi nga eh. Dapat hanggang talaga yan sa, pati yung kay Duterte, yan. Anyway, yan mga kabunyog, tama naman si Trillanes, nagmamalinis si Bongo. Ang dami nilang kontrata. Actually, 6 billion ang nakuhang kontrata nung CLTG. Yung CLTG, yung construction company ng pamilya ni Bongo. 6 billion sa ilalim ni Duterte. Kaya nga, kinasuhan nga ng plunder ni Trillanes. Kaya lang wala pang resolution ng DOJ. Sana ilabas na. Kaya itong si Bongo, hindi siya pwedeng magmalinis dyan. Sangkot siya sa Parmali. Sangkot siya doon sa pagbili ng nung barko ng Navy. Siya na namang nasa likod nun. Sa halos lahat ng mga anomalya, tiwalian ni Duterte, kasama si Bongo dyan. Tapos magmamalinis siya. Kaya sabi ni Trillanes, Hanep, nagmamalinis si Bongo. Hindi ba sila kinikilabutan? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,